Brothers on the Wheels, welcome dito sa Rusi, Calaclan, Olongapo City. So ngayon, ito na yung episode 2 ng ating Underbone Cab serye. So aalamin natin dito sa Rusi kung ano yung mabenta, matipid at matibay nilang Underbone Cab. Yan. And syempre, bago nga pala tayo magsimula at magpatuloy, shoutouts nga pala sa ating mga sponsor. Yan po yung Surfy Motorcycle dyan sa Lazada. So kung naghahanap po kayo ng parts and moto gear, bisitahin nyo po ang kanilang shop. So yung link po nandyan na sa description ng ating video. Alright, so eto na siya mga brothers. Huwag na natin pagtagalin, introhan na natin. Drop the beat. Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! So mga brothers, ayon dito sa sales executive ng Rusi Olongapo, dalawa ang kanilang Underbone Cab na mabenta ngayon. Yun yung Kraken and also itong Surf 110. So ang pagkakaibahan lang naman, napansin ko yung makina. Of course, 110 tsaka 125 yung pagkakaibahan. And also may pagkakaibahan siya sa gauge panel. So nandito tayo ngayon sa sa Surf, no? Binlog ko na to last time I think mga January ata, February. And maganda naman yung motor. And syempre may pagkakaiba rin ng konti sa presyo. Tapos sa LED yung lights niya. Ayan. Ganda ng kulay, no? Pink. So ito, dinaanan lang natin tong Surf 110, no? Pero halos lang parehas lang naman ng Kraken Kaya doon tayo sa Kraken. So ito daw yung mas mabenta dahil 125 na nga daw. Alam niyo naman mostly mga Pilipino, gusto niyan yung mas malaki-laki yung CC, di ba? Pagdating sa makina, no? Mostly mga Pinoy, mostly mukhang CC yan Hindi totoo yan. Pero sa fuel consumption, halos hindi naman sila naglalayo. So ito na siya mga brothers, ang Kraken 125. So by the way, this is a gloss black with the combination po ng sticker na white and lime green, no? Parang Kawasaki, no, na nag-aano rito. Hoy! Ayan. So sa disenyo niya, maganda rin yung pagkaka-design dito at napili ito ng Rusi na ibenta dito sa Pilipinas. Unahin natin dito sa harapan, no. Ayan, no. So makikita natin yung aggressive na matulis na edges ng mukha nitong Kraken, no. I don't know bakit Kraken yung pangalan na ginawa rito ng Rusi, no. Bakit pa marunong ka pa sa akin? Pero kung ako lang masusunod mga brothers, mas gusto kong pangalan dito Light 125, di ba? Okay. Kasi cab lang siya magang or Eco 125, economical, matipid, di ba? Paano masabi? O pwede rin Service 125, pang service, well, di ba? Kasi you have to consider yung mga... Baduy sa pangalan pero para sa akin Pero syempre kanya-kanyang trip yan. So sa harapan mga brothers, ayan, makikita naman natin. Sabi ko nga, aggressive yung harap dito. Makikita natin yung mga pagkakagawa ng edges ng kanyang fairings. Ayan. Tapos may winglet. Tawag ba rito mga brothers? Ayan, may winglet pa rito. Nakakatulong po yan sa pinaka-aerodynamics niya. Ganda rin ang approach ng sticker. So pagdating dito sa kabilang side mga brothers, makikita natin dito yung kanyang carrier, di ba? Bihira ako makita yun sa isang Underbone motorcycle. Pero mamaya tignan natin kung maganda ba ang quality niyan. Tapos yung tambucho, mahaba. Tapos yung muffler guard na nilagay, good thing, mahaba din para sa proteksyon ng ating rider at back rider. Mamaya sipatin natin ang malapitan yan. Ngayon, ikutan muna natin siya. May sticker yung fender. Yung fender, mahaba rin yung pagkaka-design. Good thing para sa putik. At syempre sa bagong plaka. Alright! Hoy! So dito sa kabilang side mga brothers, makikita pa natin dito yung pinakakanyang
Kapi ka muna. Yung shocks niya, yan. Yung kabilang side ng makina, yung kambyuhan, center stand, side stand. Ayan. So dito naman, ganun din yung approach na sticker, no? Talagang magkakonekta dito. Yan, magmula dito hanggang dito, all the way pababa, tapos tataas dito sa side fairings niya, magmula doon sa dulo ng taillight. Ayan. So itong design naman nito mga brothers, parang syempre hango pa rin ito doon sa mga nakasanayan nating mga underbone cab pagdating doon sa mga Japanese brand, no? Pero hindi naman mostly talagang gayang-gaya, no? May pagkakaibahan din naman kasi hindi naman nila pwedeng gayahin yan, no? Makakasuhan sila. So mga brothers, lapitan na natin at inspeksyonin na natin ng malapitan at detalyahin na natin. Okay. Release the Kraken. So mga brothers, unahin muna natin fairings. Ayan. Ayan, di ba? Kinakatok ko. Baka may magbukas ng pinto eh. Hindi, joke lang. So sa fairings mga brothers, masasabi ko na meron siyang lutong at meron siyang kunat, pati itong plastic niya. May quality naman, no? Tapos galaw-galawin natin yung front fender niya. Ayan, makikita nyo naman na meron naman siyang absorption pagdating sa impact. Ayan. So masasabi natin na hindi ito ganun na mababarag o mababasag kung sakaling ikaw ay maaksidente, na wag naman sana. Okay. Ayan. So maganda yung fairings niya, no? No, kahit budget motorcycle siya, kahit papano hindi nagkulang yung Rusi dito. Tsaka yung pagkaka-finish ng gloss block niya, maganda naman, no? And also makapal naman yung top coat, masasabi ko. Dito meron siyang nilagay dito na parang another winglet. Tama ba yan mga brothers? Winglet ba tawag dyan? Help me! Na nagbibigay angas at pagka-sporty dito sa Kraken 125. Tapos maganda rin yung eye leak ng pagkaka-turn signal light niya dito. Nice. So this is bulb type pa ang turn signal lights niya, pero okay lang naman, malakas naman yan, masasabi ko. Paano masabi? Ito, may sticker dito na green and also white and parang paitim na siya, parang dark gray na maganda naman, no? Yan, makikita natin. May edges dito. Yan. Tsaka napansin ko mga brothers, yung sticker ng Rusi kukonti na lang, no? Very minimalistic na lang, no? Which is nagbibigay na elegante dito sa motor. Hindi kagaya dati na tad-tad pa. Pero itong sticker dito nandito to mismo sa pinaka top coat niya. Hindi mo ito matatanggal. And also dito rin sa ibabaw. Pero yung iba, I think pwede mong tanggalin Mamaya check natin, no? Ito yung kabilang side ng turn signal lights niya. Maganda rin, may supot pa, oh. Siyempre bago Then pagdating dito sa ibabaw, yung plastic ng kanyang headlight, tama lang naman yung kapal, no? And also yung laki ng headlight niya, tama lang din naman para sa isang underbone cab motorcycle. So ito po ay gumagamit pa ng H4 na 35 watts. And also meron pa siyang park light. Again, pwede nyo pong i-upgrade yan ng LED. Marami namang aftermarket. Yung fairings dito sa taas ng pinakakauling ng headlight, okay din. May kunat, may ropok, no? So nasa gitna siya. Ayan. So lipat tayo dito sa kabilang side muna, no? Ito yung pinaka fairings dito sa gilid. Maganda yung pagkaka-design dito ng sticker and also yung logo ng Rusi. Masasabi ko kahit dilaw, may konting approach dito ng parang orange na, which is nag-highlights naman dito. Hindi naman masyadong baduy tignan. Ito, hindi sa akin to pasado It's up to you kung gusto mong i-keep yan o tanggalin. Pero ako kung bibiling ko yan, tatanggalin ko yan. Pero meron na kasi dito masyado ng OA. Ayan, di ba? Tapos ito yung pinaka front suspension niya. So telescopic po ito, no? So hindi naman makapal, di rin naman din sobrang nipis. Standard lang po para sa isang underbone cab. And also yung mags niya, maganda rin yung pagkakakulay, matte silver. Tapos meron pagdating dito para siya nag-gloss, no? So may highlights siya kahit paano. Tsaka yung disenyo ng mags, maganda no? Para siyang LC. Ayan. So may kapal po ito na 1.4 and then 17 inches na wheel mag. So ang size po ng gulong nito mga brothers is 2.5 by 17 inches and also tube type po ito, no? Nylon na yan nakalagay. Tube type po ito. So pero good thing, alam ko pwede mo itong pa-convert na ng tubeless or kung magpapalit ka ng gulong na performance tire, pwede mo itong pa-tubeless. Papalitan lang po yan ng pito. Ayan. Pero ito yung gulong niya naman, maganda rin yung threads na nilagay dito. And also, meron siyang soft compound, konti lang naman, no? Pero kung maselang ka sa gulong, pwede mong palitan ito ng mga performance tire na aftermarket. Alright? So, dito tayo, no?
So dito makikita natin yung pinaka left side ng kanyang makina. Ayan, no? So dito sa left side ng makina makikita natin yung tapakan. Okay naman, tama lang yung lapad para sa mga paa ng Pilipino. Yung kambyuhan niya, chrome na rin, so hindi basta-basta ang kakalawangin, may rubber pa rito. So by the way, this is 4 gear, 4 speed po ito, no? Na dagdag bawas. Up, 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 down, down, down. Yan po yung ano yan, kung tawagin, no? Rotary po siya. And also clutchless po ito. Wala po itong clutch dahil semi-automatic ang mga underbone cab mostly, di ba? So ito yung side stand. Ayan. Okay naman i-engage, center stand. Ayan. Dito makikita natin yung bracket niya o yung pinaka-carrier niya mga brothers, no. So pwede kang maglagay dito kung mga bag, pwede mong ipatong diyan na hindi ma-damage yung pinakaibabaw ng iyong fairings, no. Tapos hindi nilagyan ng rusi dito ng hook pero ito, I think pwede mo tong mabilan ng mga hook, may mga nabibiling accessories para malagyan to ng utility hook, makapagsabit ka rin at the same time, 'di ba? No, may mabitbit ka pa rin kahit papaano. Yung pairings dito okay din, tsaka yung sticker halos binalutan na ng sticker yung pinaka pairings, and also nasa mismong top coat na po na ng pairings yung sticker. Ayan. So ito yung tapakan ng ating back ride. Maganda rin naman yung extend ng footrest dito, aluminum, and also maganda rin, madali lang naman din i-tiklop at i-engage. Ayan, ito yung swing arm, gloss black po yan, tama lang yung haba. Nandito pa yung tensioner ng ating kadena, no, may konting kalawang na, no, siguro old stock na to. Ay, natatanggal, dumi lang pala, no. So okay lang din naman ito. Ito yung chain cover nya, tama lang yung lambot. Pagdating dito sa sprocket, nakita ko 36 po yung sprocket, and harap hindi natin kita pero maglalaro ito ng 13 to 14, no? So yung setup ng sprocket niya mga brothers on the wheels ngayon is nakapatag po, and then yung laki ng size ng kadena is 428. Ngayon kung gusto mong maganda yung dulo nito at saka pinakahatak niya, palitan mo ng mga 1442 or 1545, especially kung may mga papanik sa mga dadaanan nyo, no? So again, sabi ko nga, mas maraming kadena mas magaang sa makina, no? Hindi hirap yung makina, lalo na kung may angkas o may nagdadala tayo na mabibigat. Hindi totoo yan. So pagdating dito, ito yung gulong sa likod. Meron pong size ito na 2.75 by 17 inches na wheel mags, no? So again, sabi ko nga maganda yung kulay dito, silver, and then pagdating dito may light silver. Ito matte kasi ito Yan, so nag-highlight siya. Tsaka malaki pa yung pinaka-space dito na bahagi, no? So pwede ka pang maglaki ng gulong kung gusto mo magpalit. Ito yung shock niya, dual po yan dito sa likod, and also non-adjustable po ito. So malinis yung underneath, madaling linisin, madaling sprayan, madaling punas-punasan. Ayan. So may sticker pa dito ng Kraken. Okay? So dito sa kabilang bahagi o sa likod ng bahagi, makikita natin yung kanyang fender na mahaba ang pagkaka-design, and also may mga edge, no? Nagbibigay and then may reflector dito. So ito, kung ma-approve yung malaking plaka, lagi ko na lang natin yung plaka, no? Pwede naman, yun lang, medyo ganyang kalaki pag inana natin, kasi dito na yan ilalagay sa baba So dapat, alam ko dapat to dito banda, di ba? Pero dito inano ng Rusi, no? Yeah, boy. So dito siya sa baba yung pinaka-plaka mo. And then yung ilaw, ito nasa ilalim. Wala siyang separate na ilaw pagdating sa plaka. Tapos yung turn signal light, Kurul hastil. yung pinaka-taillight mo, isang housing na lang kasama na yung turn signal lights. So bulb type pa po ito lahat. Ayan. Okay, kabilang side, makikita natin yung pinaka drum brake mo mga brothers on the wheels. Ito po ay gumagamit pa ng mechanical drum brake pagdating sa likurang bahagi ng gulong. And also nandito pa yung isang piraso ng kanyang shock. Ayan. Ito yung tambucho niya mga brothers, mahaba. Maganda yung pagkakapintura ng flat block niya. Of course, high temp yan. And also yung nilagay dito muffler guard ng Rusi, mahaba rin naman, no? Para maproteksyonan yung ating rider, and also yung ating pinaka back rider. Yung nilagay nilang tornilyo dito, stainless na po na screw type. Ayan. Ito yung pinakatapakan ng kabilang side ng ating back ride. Ganda rin naman. Ganda yung bakal, aluminum. Ayan. And yung sticker dito ng Kraken, okay din. Yan, sa mismong top coat na po yan ng fairings. Okay, ito yung kabilang side ng makina mga brothers. So makikita natin dito yung tapakan ng preno. Okay naman tapakan, kahit kinakamay ko pa lang, hindi pa na-adjust, no? So ito yung pinakatapakan ng ating footrest, paa.
So tama lang naman, no? Hindi ka basta-basta nakadikit naman yung paa mo sa makina, so hindi ka basta-basta mapapaso. Ayan. Ito yung kickstart niya. Good thing may kickstart pa. No? Ayan, madali lang naman din i-engage. Lagayan ng langis kung mag-change oil ka. Alright. Oh! Ayan, so ito yung kabilang side ng carrier mo. Ayan. So dito ako nabilib Isa ito sa maganda niya, meron siyang carrier na kasama, no? Pangkargahan talaga. So ito yung pinaka-carburador. So by the way, this is a Euro 3 compliance po na carburetor type ang fuel system niya, no? So sa mga magtatanong kung FI na ito, hindi po ito FI mga brothers, carburetor pa po ito. Siyempre sa presyo niya, di ba? Pero ganun pa man, kahit carb yan, matipid po itong ganitong motorsiklo. Yun! Ayan, so kabilang side, ito yung makikita natin yung disc brake sa harapang bahagi ng gulong, no? Ang branded po ang mga disc brake ng Rusi at saka caliper niya, pero wala namang problema yan. Hoy! Disc brake pa rin yan at nagagawa niya pa rin yung trabaho niya bilang sa pagpipreno. Ayun, so kita natin yung air filter dito, medyo malaki lang. Nakaikot na tayo dito sa babang bahagi ng motor. Dito na tayo sa ibabaw para i-check ang upuan, ilalim ng upuan, cockpit, and seat height. Alright. Okay mga brothers, upuan tayo. So upon checking, makapal ang seat cover dito na nilagay ng Rusi, and also nilagyan na talaga nila ng kanilang logo para masasabi mo, eto labas na talaga ng Rusi. And then yung texture niya, I can tell na ito makapit pag ito ay ating sinakyan na. Tsaka yung upuan niya mga brothers, may kalaparan parang pang scooter, no? Hindi siya dating na pang underbone cab may konting lapal. So pagka sinakyan natin ito mamaya, sigurado medyo bukaka tayo konti dito. Pero maganda yung foam. Also dito sa ating back ride, malambot. Ayan, no? Ni masimas ko Bigla niyang pinailalim. So buksan na natin mga brothers para makita natin yung ilalim. Ayan. So dito sa compartment mga brothers, medyo malaki, no? Masasabi ko kumpara sa mga ibang underbone na cab na nakita natin. And also nandito na rin yung lagayan ng kanyang baterya. Ito yung pinaka-space, almost sa isang dangkal po ito ng aking kamay. Pwede pa kayo dito maglagay ng tools, documents, yan po, mga kapote, inumin, yung mga ganun na lang ang mailalagay natin. And good thing, meron pa itong sabitan ng ating helmet. And meron din siyang kahit papano, meron siya ditong ordinary lang na edge guard para sa pagsisild ng ating compartment. Hindi basta-basta mababasa. Ito yung bukasan ng ating tangke mga brothers. Ayan, madali naman buksan. Ayan. Kung magpapagas, and check natin, madali lang din naman isara. Ito yung pinaka chassis number niya o yung pinaka frame number ng motorsiklo. Etong grab bar niya mga brothers, napansin ko, bakal siya pero meron siyang halong pagka-plastic, no? Parang may lambot siya pagka hinahawakan mo. And also yung pinaka cover nitong pinaka niya, hindi pintura mga brothers Parang ito nga, sabi ko nga plastic nga na ma-convert na makapit kagalit na kalit. Kapi ka muna. Na makapit kapitan ng kamay, no? Hindi basta-basta madulas at komportable hawakan. Ganda rin ng design, yung edges niya, Ayan, sumusunod dito sa pinaka tail light. Ayan, So sara na natin mga brothers. Okay mga brothers, check muna natin yung kanyang side stand o yung pagkakatindig nitong Kraken 125 sa kanyang side stand, no? So again, masasabi ko, tama lang yung higa at tama lang yung kanyang tindig na safe naman ang ating motorsiklo na hindi basta-basta matutumba. Tsaka yung pinakalatag naman ng side stand niya, ayan mga brothers, so inaalog ko, so safe na safe, hindi babagsak. Ito, safe na safe kayo. Safe ako dyan. Sige, dalian mo. Pero syempre, pagka magpapark kayo sa mga pasubsob o paahon, mas maganda kambyoin niyo yung motor o lagyan nyo ng kalso para safe yung motor at hindi basta-basta tumumba. O much better, i-center stand nyo na. Ayan. Okay mga brothers, seat height tayo ngayon. So sa seat height, sabi ko nga, malapad ang upuan ng Kraken 125, kaya nakabuka ka ako. Ngayon, mga brothers, nakatingkayad ako ng almost 3 to 4 inch na, no? Pero makikita nyo naman yung pagkakatipto ko, hindi naman tip na tip talaga. So nakatupi pa naman yung aking paa na manageable ko pa naman yung motor. And also kung may angkas kayo, mas
dadapa pa naman na yung motor kasi mabigat na yung likurang bahagi, no? So okay naman. So sa mga 5'5" diyan, kagaya ko ngayon, 5'5" na yung height ko dahil nakasapatos ako. Ito po yung inyong makikita o inyong may experience kagaya sa akin ngayon. So sa mga pababa dyan na 5'5", mag-a-adjust po tayo dito dahil may kataasan po ang seat height ng Kraken 125 dahil sa setup ng kanyang upuan. Pero sa upuan, kahit ganun na malapad, malambot siya at komportable upuan, and also yung seat cover niya mga brothers makapit. Hindi tayo basta-basta madudulas at maiipitan ng yagbos. Alright. Tapos pagdating dito sa suspension, dito sa unahan, malalim yung lubog niya, no? So rest assured po na maganda yung laro nitong front suspension mo kahit malubak ka pa ng malalim. And then dito sa likod, ganun din. Mag-isa pa lang ako pero nakikita ko na maganda yung laro at malambot yung play ng kanyang shock dito sa likurang bahagi. Ayan. So ito na, makikita natin dito sa taas yung pinaka carrier mo, no? So sayang, no? Lagyan pa sana dito ng utility hook ng Rusi para makapagsabit tayo. Pero again, ito magandang puntos ito. Naglagay sila ng carrier para sa ating mga gamit, no? Naka-shutter key pa ito mga brothers. So hindi basta-bastang mananakaw ang ating motorsiklo kahit Rusi lang yan. Alright? Yeah, boy. So check natin yung pinaka turn ng kanyang handlebar. Ayan. So malaki ayos aha, malaki talaga. So hindi tayo mahihirapan ditong umatras at lalong-lalo na sa mga looban o masisikip na daanan, okay? Tapos yung handlebar setup niya mga brothers, masasabi ko na mababa yung handlebars niya kasi nga mataas yung upuan, no? So ganun naman kung mababa yung upuan, tataas itong manibela. Pero ang position po ng ating riding position dito is upright po. Ayan. So masasabi ko na ito relax naman kahit long ride or kahit pa sa traffic. Tsaka magaang yung motor mga brothers. So I think nasa mga 90 kilos lang to. Hindi ito tataas ng 100 mga brothers. So kung magaang po ang motor, mas matagal po tayo mapagod sa biyahe. Okay? Okay. So check na natin yung pinaka mga switches niya at gauge panel ng motorsiklo. So dito yung handle grip sa kanan, malambot siya, and also meron pa siyang space na 1/2 inch, no, para sa mga malalapad na kamay. Ayan. And also yung end bar na ginamit bakal na po. Tapos dito meron pa siyang choke. Ito yung susian, no. So may choke po siya para sa starting, lalo na pag malamig yung makina. Ayan, bumabalik naman. So nandito pa yung turn signal lights, yung turn ng kanyang signal lights sa baba. Madali naman din pindutin at madali naman ibalik. Yung busina niya mga brothers nandito naman sa ibabaw. So okay din yung pagkakadesenyo, madali rin naman pindutin. No, sayang wala tilang battery rito Ito yung low bin, ito yung high bin. Lagayan na side mirror. So pagdating dito sa gitna, tama lang naman yung nilagay na plastic ng gauge panel, and also meron siyang pagka-dark. I think tumutulong ito lalo na pagtirik yung araw na makita mo pa rin yung analog gauge panel mo, no? So by the way, this is analog setup po pagdating sa gauge panel. Ito yung kanyang pinaka trip meter, sagad po ng 160. Ito pala yung speed meter, sagad ng 160. Ito yung pinaka trip meter mo sa gitna. Ayan, kilometers per hour po tayo dahil yan po ang standard dito sa Asia. Now, ito yung gauge ng iyong fuel para malaman mo kung empty ka na o full tank ka pa. Hindi nilagyan dito ng logo ng Rusi pero dapat meron to. Yan nakaabang to. So dito yung neutral, ito yung high bin mo. Left and right, good thing, magkahiwalay. Kaliwa, kanan. Ayan. Ito yung gear indicator. No, sagad po yan hanggang kwarta. Ayan, may tornilyo rito, okay din naman. Nakatago, hindi basta-basta mababasa. So dito sa kanan, makikita natin yung off ng kanyang ilaw, park light, and also yung on ng kanyang headlight. Electronic start, nandito sa ilalim. Okay din pindutin, saktong-sakto sa aking kamay. Yung handle grip, sabi ko nga, malambot ang nilagay dito ng Rusi, and also may lapad pa na 1 inch dito, no? Naka-extend pa siya, no? Para sa malalapad na kamay. Yung kanyang end bar side mirror, ito, bakal. Ayos na ayos. Ang brake lever niya, isa lang po, wala po itong lever sa kaliwa dahil ito semi-automatic. Okay din naman i-engage o pigain ang kanyang brake lever dito sa disc brake sa harapan. Ayan, lagayan ng disc brake fluid. Okay? So mga brothers, at ngayon nakaikot na tayo dito sa Kraken 125 at na-explain ko naman sa inyo yung pagkakaibahan ng Surf 110. So by the way, kung naghahanap kayo ng motorsiklo na budget kayo,
At maaasahan nyo, no, pagdating sa tipid, sa kargahan, dahil meron siyang carrier, no, at pansundo, pamasok, whatever you do sa pang-araw-araw na gawain sa labas, mare-recommended ko po itong Kraken 125 ng Rusi Motorcycle. Alright? And also sa mga user dyan ng Kraken 125, mag-ingay naman kayo mga brothers on the wheels. Bigyan nyo naman kami ng inputs kung ano yung masasabi nyo dito sa motor na ito, yung binigay sa inyong performance, no? Yung mga aftermarket na parts, mahirap ba siya hanapan, and so on, para magkaroon po ng idea yung mga iba nating brothers na bibili pa lang or nagkakambas pa lang ng motorsiklo. So mga brothers, salamat mga brothers at sinamahan niyo ako sa huling bahagi ng ating vlog. And also again, pakikita ko ulit ang ating mga sponsor. Alright, maraming salamat po dyan. Okay. Bye, have a great time. Oo nga pala mga brothers, kung naghahanap kayo dito sa internet ng mga motorcycle parts, accessories, and motorcycle gear, maaari nyong bisitahin ang mga motorcycle shop na pinupromote ko dyan sa Lazada. Make sure you have a Lazada apps and account para maka-order kayo at COD naman yan. Hanggang sa muli mga brothers, ako po si Ark ng Short Moto. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ride safe and cheers!